Kapag ikaw ay 65 pataas at patuloy pa ring nagtatrabaho sa Pilipinas, akala ng marami ay tuloy-tuloy lang ang kita at benepisyo. Pero ang totoo, may tatlong kritikal na pagkakamali na madalas ginagawa ng mga senior na maaaring magdulot ng malaking bawas sa kanilang pera, benepisyo at seguridad sa retirement. At ayon sa mga financial warnings na binibigyang diin ni Suze Orman, ang mga simpleng maling desisyon sa tamang oras ay pwedeng magresulta sa permanenteng pagkawala ng ilang karapatan at pera na pinaghirapan mo sa buong buhay mo. Kaya bago ka magpatuloy, siguraduhing mananatili ka hanggang dulo dahil bawat detalye dito ay maaaring makaapekto sa iyong kinabukasan. At kung gusto mo ng ganitong malinaw, direkta, at para lang sa mga Pilipino na naghahanda sa mas secure na retirement, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng real financial warnings at updates na ayaw mong mamiss. #Medicare at pagtatrabaho sa Pilipinas, nakalipas na 65 ang tatlong mamahaling pagkakamali na hindi mo kayang gawin. Alam mo ba na ang isang maling desisyon tungkol sa Medicare at sa iyong trabaho pagdating ng edad 65 ay maaaring magastos sa iyo ng daan-daang libong piso? O mas mahalaga pa, ang iyong kalusugan at kinabukasan? Hindi ito biro, hindi ito haka-haka. Ito ay isang katotohanan na naranasan na ng milyon-milyong matatanda sa buong mundo at sa Pilipinas. Marami sa atin ang hindi pa rin handa para sa ganitong uri ng hamon. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong pinakamamahaling pagkakamali na maaaring gawin ng isang tao pagdating sa Medicare at sa pagtatrabaho pagkatapos ng 65 taong guritang 6 taong gulang at kung paano mo maiiwasan ang mga ito bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong sabihin ito ng malinaw. Ang paksa na ito ay seryoso. Napakaraming tao ang nagpapalipas ng oras ng walang malinaw na plano, nag-aakalang bahala na ang bukas o may oras pa naman, pero ang katotohanan ay ang bawat araw na lumilipas ng walang tamang pagpaplano ay isang araw na mas malapit ka sa mga komplikadong sitwasyon na mahirap ng ayusin. Kaya naman, maging handa, pakinggan ng mabuti, dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng iyong buhay. Ang unang bagay na kailangan nating talakayin ay kung bakit talaga ito mahalaga. Sa Pilipinas, ang ating sistema ng panlipunang seguridad ay nakabatay sa SSS o Social Security System para sa mga pribadong empleyado at sa GSIS o Government Service Insurance System para sa mga empleyado ng gobyerno. Ang PhilHealth naman ay ang ating katumbas ng Medicare, ang sistema ng pangkalusugang siguro na dinisenyo upang matulungan ang mga Pilipino sa kanilang mga medikal na gastos. Ngunit napakaraming tao ang hindi alam kung paano ang tamang paggamit nito, lalo na kapag dumating na ang edad na 65, kapag nagpasya kang magtrabaho pa rin o kapag nagpaplanong mag-retire na. Pag-usapan natin ang unang pagkakamali. Ang unang pagkakamali na nakikita ko na paulit-ulit na ginagawa ng mga tao ay ang pag-enroll sa PhilHealth ng huli o ang pag-aakalang automatiko itong mangyayari. Maraming empleyado ang nagtitiwala na ang kanilang employer ang bahala sa lahat at kapag nag-retire na sila, biglang natutuklasan nila na may mga agwat sa kanilang coverage, may mga kontribusyon na hindi na-post o may mga benepisyo na hindi nila nalalaman. Ito ay isang malaking problema. Ang PhilHealth ay nag-aalok ng panghabambuhay na membership para sa mga retirado. Ngunit kailangan mong aktibong i-update ang iyong status at tiyakin na ang lahat ng iyong mga kontribusyon ay nai-record ng tama. Hindi sapat na umasa lang sa iyong employer o sa sinumang ibang tao. Ang responsibilidad na ito ay nasa iyo. Isipin mo ito, kung ikaw ay nagtatrabaho mula sa edad na 20 taon hanggang 65 taon, iyon ay 45 taon ng mga kontribusyon. Ngunit kung mayroong ilang taon kung saan ang iyong employer ay hindi nag-grim na-debate yan ang train tama o kung ikaw ay lumipat ng trabaho at hindi mo na-update ang iyong impormasyon, ang mga kontribusyong iyon ay maaaring mawala at kasama rin ang mga benepisyong dapat sana'y matanggap mo. Nakakalungkot isipin pero nangyayari ito sa maraming tao.
Kaya ang tamang hakbang ay regular na suriin ang iyong PhilHealth account online, tiyakin na ang lahat ng employer mo ay nag-remit ng tamang halaga at kung may mga agwat sa iyong record, kumausap agad sa PhilHealth para maayos ito bago ka mag-retire. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na direktang konektado sa unang pagkakamali, ang timing ng iyong pag-enroll bilang voluntary member. Kapag nag-retire ka na o kapag nag-iwan ka ng trabaho, kailangan mong mag-enroll bilang isang voluntary member ng PhilHealth sa loob ng isang tiyak na panahon. Kung hindi mo ito magagawa sa tamang oras, maaari kang mawalan ng coverage ng ilang buwan. At sa panahong iyon, kung may mangyari sa iyong kalusugan, maaaring malaking gastos ang iyon, huwag hintayin na may mangyaring may karamdaman bago ka kumilos. Ang PhilHealth ay hindi isang bagay na maaari mong i-apply para sa mabilis kapag kailangan mo na ito. Tulad ng lahat ng mahahalagang bagay sa buhay, kailangan ito ng paghahanda. Ang ikalawang pagkakamali ay mas komplikado at mas masakit sa pitaka. Ito ay ang pagpapatuloy ng pagtatrabaho ng walang malinaw na plano kung paano ito makakaapekto sa iyong mga benepisyo. Sa Pilipinas, maraming tao ang nagtatrabaho pa rin kahit matapos ang 65 taon at ito ay isang magandang bagay sa maraming aspeto. Ang pagtatrabaho ay nagbibigay ng layunin, nagpapanatili ng isipan na matalino at nagbibigay ng karagdagang kita. Ngunit kung hindi mo alam ang mga patakaran, maaaring magdulot ito ng mga hindi inaasahang komplikasyon sa iyong mga benepisyo mula sa SSS o GSIS. Halimbawa, ang mga miyembro ng SSS na nagpatuloy ng pagtatrabaho pagkatapos mag-retire ay maaaring makaranas ng mga katanungan tungkol sa tamang kategorya ng kanilang kontribusyon. Ang mga employer ay may obligasyon na i-report ang lahat ng empleyado, kasama na ang mga retiradong nagtatrabaho pa rin at ito ay maaaring magdulot ng kalituhan sa kung sino ang dapat magbayad ng ano. Ang ilan ay natuklasan na ang kanilang mga benepisyo ay nabago nang hindi nila alam dahil hindi nila na-update ang kanilang status sa SSS. Ito ay isang pagkakamali na maaaring magastos ng libu-libong piso. At ang pinakamasama, hindi mo ito malalaman hanggang sa panahon na kailangan mo na talaga ang pera o ang benepisyo. Ang tamang paraan para maiwasan ito ay simple, ngunit kailangan ng disiplina. Bago ka muling pumasok sa trabaho pagkatapos mag-retire, kumausap sa SSS o GSIS tungkol sa kung paano ito makakaapekto sa iyong mga benepisyo. Huwag mahiya na magtanong, huwag umasa sa mga sis may tais may mis di may sa tata may pari may namanakang aray kapay kani. Narinig mo mula sa mga kaibigan o kamag-anak, ang bawat sitwasyon ay naiiba at ang tamang impormasyon mula sa mga opisyal mismo ay ang pinakamaaasahan. Ang isang oras na ginugol sa pagtatanong ay maaaring makatipid sa iyo ng maraming taon ng sakit ng ulo at pagkawala ng pera. At ito ay konektado sa isang mas malawak na prinsipyo na gustong-gusto kong ibahagi sa inyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagtitiwala sa sistema ng walang pag-unawa at ng mga taong aktibong namamahala ng kanilang sariling kinabukasan ay malayo. Ang una ay madalas na nagiging biktima ng mga pagkakamali na maaari sanang maiwasan. Ang huli ay mas handa, mas kalmado at mas maayos ang buhay kapag dumating ang mga hamon. Ang pagkatuto tungkol sa iyong mga karapatan at responsibilidad bilang miyembro ng PhilHealth, SSS o GSIS ay hindi trabaho ng iba. Ito ay iyong trabaho. Pag-usapan naman natin ang ikatlong pagkakamali at para sa akin ito ang pinakamahalaga at pinakamalalim na epekto. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pag-aakalang ang iyong mga medikal na gastos pagkatapos ng 65 taon ay sakop ng PhilHealth ng buo at buo. Napakaraming tao ang nagulat nang malaman na may mga limitasyon ang coverage, na may mga medical na pamamaraan na hindi kasama sa listahan ng mga sakop na benepisyo o na ang co-payment na kailangan nilang bayaran ay mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Ito ay isang realidad ng ating sistema at ang hindi pag-alam dito ay maaring magdulot ng malaking problema sa iyong pananalapi sa pinakamahirap na oras ng iyong buhay. Ang PhilHealth ay may tinatawag na ZID benefits at konsultasyon sa outpatient. Inihalimbawa, ang mga malubhang sakit tulad ng cancer, kidney failure at iba pang malalang karamdaman ay may espesyal na benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Ngunit ang proseso ng pag-avail ng mga benepisyong ito ay maaaring maging mahirap at nakakalito, lalo na
kung ikaw ay nasa ospital na at hindi ka handa. Ang tamang hakbang ay pag-aralan ang mga benepisyo ng PhilHealth bago pa mangyari ang isang medikal na emerensya. Malaman kung ano ang mga sakop, ano ang hindi sakop at kung magkano ang iyong responsibilidad bilang miyembro. Higit pa rito, kailangan mong isaalang-alang ang pagkakaroon ng karagdagang insurance coverage. Ang PhilHealth ay isang magandang pundasyon ngunit hindi ito sapat para sa lahat ng mga sitwasyon. Ang isang mabuting pribadong health insurance na nagbibigay ng dagdag na coverage ay maaaring magligtas sa iyo mula sa pagkabangkarote dahil sa mga medical na gastos. Oo, ang premium ay nagastos, ngunit kung ikukumpara mo ito sa halaga ng isang operasyon o ng ilang buwan sa ospital, makikita mong ito ay isang matalinong puhunan. At dito ko gustong pag-usapan ang isang mas malawak na pananaw na nagbibigay ng konteksto sa lahat ng sinasabi ko, ang pagpaplano para sa iyong kalusugan at pinansyal na kinabukasan pagkatapos ng 65 taon ay hindi lamang isang praktikal na tanong. Ito ay isang tanong ng dignidad. Ang mga taong may maayos na plano ay may kalayaang pumili kung nais nilang magpatuloy ng trabaho dahil gusto nila ito, hindi dahil kailangan nila. Pumili kung saan nila gustong gumamit ng kanilang oras at lakas. Pumili kung paano nila gustong pamunuan ang kanilang huli at mahahalagang taon ng buhay. Ang mga taong walang plano ay madalas na wala ring pagpipilian. Kaya naman ang mensahe ko sa lahat ng nakikinig ay ito, huwag hintayin ang bukas. Kung ikaw ay nasa iyong 30 taon o 40 taon na ngayon, gamitin ang oras na ito para pag-aralan ang iyong mga option, mag-contribute ng tama at patuloy sa iyong mga account sa SSS at PhilHealth at bumuo ng isang plano na magbibigay sa iyo ng seguridad pagdating ng panahon. Kung ikaw ay malapit na sa 65 taon, kumilos ngayon, suriin ang iyong mga record, kumausap sa mga eksperto at tiyakin na ang lahat ng iyong mga kontribusyon at benepisyo ay nasa tamang lagay. At para sa mga nagtatrabaho pa rin, pagkatapos ng 65 taon, magpatuloy kung iyon ang iyong nais. Ngunit gawin ito ng may kaalaman, malaman ang epekto nito sa iyong mga benepisyo. Tiyakin na ang iyong employer ay sumusunod sa lahat ng mga patakaran. At huwag kalimutang alagaan ang iyong kalusugan dahil walang halaga ang pera kung wala kang kalusugang matamasa ito. Ang mga pagkakamaling ito, ang maling timing ng enrollment, ang pagtatrabaho ng walang malinaw na plano, at ang pag-aakalang ang PhilHealth ay sumasaklaw sa lahat ay hindi sinasadya. Nangyayari ang mga ito dahil sa kawalan ng impormasyon, dahil sa pagtitiwala sa sistema ng walang unawa at dahil sa likas na ugali ng tao na ipagpaliban ang mga bagay na tila malayo pa. Ngunit ang bawat araw na nagdadaan ay isang pagkakataon na maiwasan ang mga pagkakamaling ito. Ang katotohanan ay ito. Ang iyong kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Ang sistema, ang PhilHealth, ang SSS, ang GSIS ay may mga limitasyon, ngunit may mga benepisyo rin. Ang iyong trabaho ay matuto kung paano gamitin ang mga benepisyong iyon ng pinaka-epektibo at kung paano mapunan ang mga agwat sa iyong sariling paraan. Huwag maging isa sa mga taong nalaman ang mga pagkakamaling ito ng huli na. Maging isa sa mga taong makapagkwento sa kanilang mga anak at apo na ginawa nila ang tamang bagay sa tamang oras at ngayon ay masaya at maayos ang kanilang buhay. Kung nais mong matuto pa tungkol sa mga benepisyo ng PhilHealth, SSS at GSIS, bisitahin ang kanilang opisyal na mga website, pumunta sa pinakamalapit na opisina o kumausap sa isang financial advisor na espesyalista sa pagpaplano para sa retirement. Ang oras na ginugol sa pagkatuto ay hindi nasasayang na oras. Ito totoosti ay ito ay puhunan sa iyong sariling kinabukasan. Kung natutunan ka ng video na ito ngayon, ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga magulang, sa iyong mga tiyahin at tiyo, sa iyong mga kaibigan na malapit na sa 65 taon. Ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng isang buhay. At kung gusto mong marinig pa ang mga ganitong paksa tungkol sa pera, pagre-retiro at pagpaplano sa hinaharap, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Narito tayo para matulungan ang bawat isa sa atin na mabuhay ng may dignidad, kalayaan at kasiguraduhan. Hindi lamang ngayon kundi sa lahat ng mga tao na darating pa.
Kabuang bilang ng salita, humigit kumulang 2,900 salita